So what's up sa inyo mga kaibigan, and again, nandito na naman si DJ and me para sa isang panibagong vlog kung saan guys, meron lang tayong isang video na bibigay lang tayo ng reaction regarding dito sa issue na nangyayari ngayon, especially sa mga vloggers na alam niyo yun, umaabuso or yung pagiging oportunista sa kasikatan ni Diwata. Sa mga di nakakaalam guys, si Diwata, ito yung may-ari ng isang malaking parisan na maraming nagsasabi na talaga namang sobrang sarap nga daw ng mga tinitindang pagkain nito ni Diwata. No? So ngayon guys, hindi maiwasan pagka sikat ang isang tao, pagka sikat ang lugar, at talagang hinahangaan ng maraming tao, may mga oportunista na dumadating na kung saan yung iba pinagkakakitaan nila si Diwata, yung iba almost nandun na yata araw-araw para i-vlog yung mga nangyayari sa buhay ng business or dun sa buhay ni Diwata, dun sa kanyang parisan business. Ngayon guys, gusto ko lang din i-shoutout si Boss MG, si Makagago, because sa kanya ko lang kasi narinig yung mga gusto kong marinig, especially yung accurate real talk points. Pag sinabing accurate real talk points, ito yung mga diretso, no? Wala nang paligoy-ligoy na cheche boreche na kung saan talagang sa kanya mismo nanggaling yung mga real talk regarding dun sa mga vloggers na gumagatas or sabihin natin na gumagamit ng pagkakataon ng kasikatan ni Diwata at saka yung parisan niya. So guys, hindi na natin papatagalin to. So i-play na natin yung kanyang video at magbibigay lang tayo ng reaction, no? Tong mga to, mga boss, they make out of their living kay Diwata. To the point na nabalitaan ko na nagrenta na sila malapit-lapit dyan sa resto ni Diwata para lang talaga may content sila from the start of the morning till the end. Yun yung ano guys, yun yung pinakamalala para sa akin kasi parang ginawa nilang investment yung parisan ni Diwata, yung pagiging, sabihin natin si Diwata kasi kung makikita niyo yung mga interview niya, wala naman siyang pakialam kung i-content niyo siya. Talagang okay lang sa kanya. No? Kumbaga okay lang sa kanya kung magdamag kayo nandun sa parisan niya, i-content niyo siya, i-video niyo siya magdamag. Pero dito guys kasi, no, kung totoo man tong source ni MG, is talagang para sa akin, wow, nag-i-invest na talaga yung mga vlogger. Biro ito, dun pa talaga tumira, dun sa malapit kay Diwata. No, siguro sa isip-isip nitong mga vlogger na to, bababawi naman nila sa kita sa Facebook or sa YouTube, no? So talagang sila, ready to fight talaga mga kaibigan kasi alam naman natin nowadays na sobrang daming pagkakataon, opportunity lalo na sa Facebook. Pwede tayo kumita rito at saka sa YouTube. Okay, so tuloy natin yung video guys. Mga boss, this is super foul. Ito na nga yung madalas na naiisip ng mga content creator na tulad ko na matagal na sa mundong to. Sobrang tagal ko na sa mundong to, okay? Sa mga hindi nakakilala sa akin, ako si Makagago, what's up man? 17 pa lang ako, nasa social media na. Ayan, so skip natin yung part na to guys kasi dito sa part na to, in-explain ni MG kung gano'n na siya katagal. That's why alam niya yung mindset ng tao. Kumbaga alam niya kung ginagamit ng tao to si ganito. So that's why para sa akin, nung nakita ko to, hindi ako nagdalawang isip na panoodin kasi alam ko may nakikita siya na foul play dun sa mga vloggers na laging nandun sa parisan ni Diwata. So skip natin yung part na yan. Meron dalawa, Art TV at itong Alvin TV. Itong Alvin TV yung... Ayan guys, yung mga na-mention niya, ito yung dalawa sa mga vloggers na always na nandun sa lugar ni Diwata na kung saan ang sinasabi ni Makagago is that talaga namang hindi pa nga daw napapalabas yung vlog ng ibang mga vloggers like si Alex Gonzaga, si Rendon Labrador. Kung di nyo nalalaman at punta rin sila kay Diwata, nauuna pa tong mga mag-upload. So guys, malalaman nyo yung sinasabi ko. No? So, play ulit natin. Pinaka namuro kay Diwata. Bago pa po, minsan nagtataka ko, sino ba ang pinuntahan ni Alex Gonzaga? Itong dalawang tolongges na vlogger na to ba? O si Diwata? Kasi putang ina, mga naka-livestream pa. Mga boss, promise, punta kayo sa kanilang Facebook page. Putang ina mga kahombre ko, from the beginning till the end. So literal mga boss, Alex Gonzaga, kung ikaw ay nanonood nito, may mutual friends tayo. I think napapanood mo ako. Kung ito ay napapanood mo ngayon, huwag mo nang i-upload yung vlog mo kasi everybody knows already kung ano ang content mo. Bumaba ka, gusto mo kamong
Ito yung sinasabi ko guys, na kumbaga, hindi pa nila na-upload yung content nila ni Diwata. May mga nauuna ng vloggers na nandun na kung saan talagang inaagapan nila mag-upload. Siguro, syempre, pag may bagong nangyayari kay Diwata, todo upload itong mga to. So, alam naman natin yung clout na meron si Diwata ngayon, yung fame na meron siya, alam natin yan guys. So that's why itong mga vloggers na nakapaligid sa parisan ni Diwata ay talagang hindi maiwasan. Hindi naman natin mapipigilan din yung mga yan. Kaso ang nagiging problema kasi, na kumbaga, na advance sila masyado. So imbis na may aabangan kayo, lalo na dun sa mga fans ni Alex Gonzaga or ni Diwata, nalalaman nyo na sa iba. Like for example, di ba? Ang balak sana nila magko-collab sila. Alam nyo na kasi nga naunahan na sila ng ibang mga vlogger sa Facebook mag-upload. Which is, wala tayong magagawa guys. So talagang ito lang yung pinaka nakakainis kasi sa part na to. So talagang they will do their best maka-upload agad sila because alam naman natin guys, malaki ang kitaan sa Facebook, lalo na pag umabot siya ng mga million views. So that's why itong mga to for sure guys, they will do their best na makapag-upload agad ng sobrang daming videos, especially about kay Diwata, lalo na at sobrang sikat nito ngayon. Grabe, halos yata, even though hindi ko sinesearch itong topic na to, lumalabas sa Facebook ko, sa Ads on Reels, sa YouTube, no? So talagang grabe yung fame na meron siya. Ayun. So tuloy natin yung video. Kumita, so extra kita dahil summer, sabi mo, so nagtrabaho ka. So nagtrabaho ka bilang kay Diwata. And then after nun, tinry mo din yung chicken, tinry mo yung pagkain, ikaw yung nagprito ng chicken. See, alam ko na. Hindi mo pa na-upload, alam ko na. Ayun nga. Ang sinasabi ko sa inyo guys, na hindi pa nga na-upload yung video ni Alex Gonzaga doon sa vlog nila ni Diwata. Alam niya na. Kasi nga, yung mga vloggers nga, tutok eh. Parang 24/7 nga yata, may nakamonitor kay Diwata. Kung saan nagpunta si Diwata, may camera. Diba? So para sa akin guys, sinisip ko din yung privacy ng tao. Parang ang hirap sa part niya na talagang, alam naman natin guys, masarap sa feeling pag nandun ka sa moment na highest level of fame, yung sikat mo. Talagang minsan, mapapaisip ka na lang, masikat ka na kay ganito. Diba? Hindi mo naman nakalain na sisikat ka ng ganyan. Pero dumadating kasi sa point na yung tao kasi guys, napapagod din niya. Diba? At hindi natin alam, may mga nakakapansin din, syempre, sa mga pinagkakagawa natin sa social media, like yung dalawa na to, na laging nauna mag-upload, which is napuna na nga kayo ni mga gabo. So, wala tayong magagawa, guys. So, tanggapin nyo kasi, nililuntok lang kayo ng tao. Diba? Kailangan nyo din kasing umadjust. Huwag kayo masyado sabihin natin, ayaw ko sabihin yung word na opportunista, but siguro pasok ko na din siya. Diba? Lalo na, alam naman natin, yung reason bakit kayo nandito ngayon sa paresan ni Diwata. So, yun lang naman yun guys. Alex. Tapos alam din namin na namigay ka ng 50,000, tapos inilibre mo lahat ng tao. So, Alex G, damn, wala ka ng content. So, naintindihan nyo mga kahombre ko? Ayan yung masaklap na part, di ba? Pero in this case kasi, wag yung content yung, sige na, mali din yung content, definitely. Kaso ito yun eh. Meron tayong problema sa part na to. Kasi, si Diwata po ay hindi pa ganun kayaman. Kaya nga siya, imagine ninyo, parang si Alex Gonzaga ay nagbayad para gamitin si Diwata. Di ba? Nagbayad siya ng 50K. Yun yun. Ayun guys, sa mga di nakakaalam guys, yung binigay ni Alex Gonzaga na 50,000, para sa akin, tulong niya na din kay Diwata. Kasi si Alex, matagal na din yan sa social media. For sure, alam niya na yung kalakaran. So, syempre, nahihiya din yan na pupunta siya doon, makikipag-collab siya kay Diwata. Even though si Diwata, wala naman siyang problema kung magbigay ka or hindi sa kanya. Okay, pero syempre kung ikaw yung tipo ng tao na mahihiya ka pa sa mukha, di ba? So, parang maiisip mo din kumikita ka dun sa tao tapos wala ka man lang maibigay na kahit ano. So, kailangan may marinig ka muna sa ibang tao bago ka kumilos. So, mamaya guys, mapapakinggan natin yung ibig ko sabihin, pero yung kay Alex Gonzaga, that is already given. So, for sure, malaking tulong din yan kay Diwata. Deserve niya yun kasi he has all the pain, he has all the blessings, at marami din naman siya natutulungan sa mga empleyado niya. Okay, so ano tayo? Resume tayo guys. Kung matalino kayo, abot nyo yon. Naintindihan nyo yung point na yon. Now, kaso ito ang problema mga boss. Etong Alvin, etong Art,
Nakita nyo ba to na nagbigay ng something kay Diwata? At meron pang isang tolongges na sumagot sa akin at ito yung RTV, Alvin TV. Ito yung mas maraming views kaysa dun sa RTV. Tingnan nyo ang Facebook na putang ina, puro Diwata. Salamat kahombre, pero lahat yan pinaghihirapan din namin. Gusto din namin sumikat katulad mo. Pinaghihirapan namin ang ano, Alvin? May content ka ba? Ito lang yung mali ng dalawa, guys. Okay, kasi parang pinahalata nila masyado doon sa mga pages nila na doon lang sila nakafocus kay Diwata. So, obvious na obvious kasi na itong dalawang to, naghahanap sila ng clout. No, kumbaga, alam nila kung saan sila papatok, doon sila. Okay, kasi ang pinagkaiba nila sa ibang content creator, yung ibang mga vloggers, ibang content creator, they have their specific content na kung saan sila mismo yung kilala ng tao. Hindi katulad nitong dalawa na nakabisit din ako dun sa page nila, nakita ko almost lahat nakafocus kay Diwata. Okay, katulad nga ng sinabi ni MG, tingin ko pwede nilang palitan yung pangalan ng page nyo ng Diwata Paresan 24/7 o kung ano man. Kasi lahat naman nakafocus kay Diwata. Kumbaga lahat ng mga videos sa page nyo, puro na lang kay Diwata yung photos. Diba? At for sure guys, may dahilan yan. Alam natin, lalo na ako sa social media, 4 years na rin ako dito, 3 to 4 years na rin ako dito. So alam natin yung algorithm, alam natin kung paano yung observe yung viewers natin. Pag mas madaming views, yun yung tinutuloy natin eh. Di ba? Kung saan yung content na mas patok, doon tayo. So that's why ito, si Makagago, for sure, hindi naman ito magre-react ng ganito kung hindi nila observe yung mga red flags na ginagawa nitong dalawa. Or sabihin natin yung mga red flags na napapansin niya sa mga vloggers na nag-upload regarding kay Diwata. Kasi si Diwata, guys, ang pagkakaalam ko dito, wala siyang sariling marketing team, wala siyang vlogging team, talagang nakapokus lang siya sa business niya. So kung isipin nyo guys na meron siyang sariling marketing team or social media team, di ba, imbis na yung kita ng ibang vloggers, for sure, dapat sa kanya na mapupunta yun. Imbis na sa ibang vloggers manggagaling, sa kanya na dapat yung kikitain, which is, di ba, alam naman natin yung kasikatan, hindi naman yan permanent. So nawawala din yan, parang si Madam Inots dati. Di ba, sikat na sikat yun dati, pero ngayon, di ba, hindi na masyado. So, yung experience ni Diwata, yun yung na-experience ni Madam Inots dati, na kung saan sobrang sikat siya, kinokontent pa siya ng mga tao as of now. So, ayaw naman natin mapunta sa wala yung pain niya. No? So, kumbaga, ang nangyayari kasi guys, baka dumating yung point na malaos siya. So, yung mga taong nandyan, nung sikat pa siya, for sure, mawawala yan eh. No? So, ang maiiwan lang dyan yung talaga mga solid tropa tips ni Diwata. Ang tanong, ilan kaya ang maiiwan? Okay, so nakakalungkot lang isipin guys dito sa social media na yun ang reality. No? Pagka talagang hindi ka nasikat, for sure, hindi ka na din didikitan. Ngayon kasi nasa pain pa si Diwata. Pero ako guys, 100%, pag dumating yung point na hindi na siya sikat, for sure, konti na lang din yung magko-content sa kanya. Ganun lang naman kasi gumagana ang social media. Pero sana, no, after ng pain ni Diwata, maging successful pa siya. Kasi para sa akin guys, matagal-tagal pa yung run niya. At congratulations din sa kanya kasi successful naman yung business niya. Hindi naman tatauhin yun kung hindi masarap yung pagkain niya. Diba? Doon pa lang sa mga comment ng tao regarding sa pagkain niya, sulit ang pila, sobrang sarap ng pagkain, sobrang sarap ng mga inihahain nila doon, yung pares, yung chicken. So, doon pa lang sa comment ng mga tao guys, for sure, ito kung masarap. Okay, pero hindi maiwasan talaga Filipino mentality talagang mahihila sa iyo pababa. So, hindi rin nawawala yung mga basher na kaya hindi daw masarap or what. So, ayun nga guys. No, itong vlog na to guys, ginawa ko because gusto ko lang din mag-try ng something new. Kasi kung mapapansin niyo yung mga vlogs ko these past few weeks, these past few months, more information tayo. Pero syempre guys, ako, sa social media, kailangan din natin check na magbigay na sa loobin, lalo na rito, sa pagiging opportunista ng ibang mga vloggers sa isang sikat na tao. So, ang payo ko sa inyo guys, huwag niyong kakalimutan yung sarili niyong branding. No? Hindi porket alam mo sikat ito, for example natin si Diwata, ito na lang kayo magpo-focus katulad ng ginawa ng dalawa na almost yung Diwata pares overload na lang yung content nila. So, hindi din sila makikilala ng tao kasi si Diwata pa rin yung content nila. Pero in reality, yung kita, yung pera nakikitain ng mga Facebook account na yun, alam natin kung kanino mapupunta. Siyempre, dun sa dalawa. No?
At depende na lang kung magbibigay sila kay Diwata o hindi. Pero sobrang bait ni Diwata, hindi siya yung tipo ng tao na naghahabol eh. Katulad nga ng sinabi niya, parang okay lang kung wala akong makuha dyan, okay lang. Ang mahalaga sa akin, okay yung business ko. Pero sa totoo lang, Diwata, kung alam mo lang kung magkano yung kinikita ng mga yan sa pag-content sa'yo, million yan. Lahat ng mga vloggers na nandyan. That's why yung iba, sinasabi nila na tumitira na dyan na malapit sa'yo. So, ganun yung ratio ng kinikita ng mga yan. At ito naman sa ibang Pinoy vloggers, iwasan natin maging opportunista. No? So, magsikap tayo gumawa ng sariling pangalan natin. Hindi natin kailangan gumamit ng ibang tao para sumikat. Okay? So, ayun na naman guys. Thank you. God bless.